ang kanyang anak, the richest man, the wealthiest man, the wisest man ever lived, King Solomon. So nandyan yan yung naglagay ng standard. So I can imagine, napakaganda ng temple, pero nung pumasok ng Panginoong Jesucristo, tignan natin, ituloy natin ito, and they come to Jerusalem, and Jesus went into the temple, pumasok na sila, and began to cast out. Sabihin ka natin, cast out. Cast out. What a word. That's right. Sabihin nga ulit natin, cast out. Cast out. Alam nyo, pag kayo ay familiar or na-involved sa ministry of deliverance, this word is popular. Sabihin nga ulit natin, cast out. Cast out. Dito nag-cast out ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi dito, and began to cast out them that sold and bought in the temple, and overthrow the tables of the money changers and the seats of them that sold doves. Sandali lang, Bishop. Ay, by the way, kanina tinatawag po akong pastor. It's okay. Pero ako po kasi ngayon ay overseer ng 10 churches na pinagkaloob ng Panginoon. So kaya pag narinig nyo akong Bishop, so I was ordained as overseer of the 10 churches. But pastor is okay. Pastor, because I am a shepherd of God's people. So, pwede niyong sabihin, Bishop, parang, gamitin ko ulit yung parang na bad trip. Lord Jesus. Parang pagpasok sa temple, na iba yung mood. Can you imagine, one day, si Pastora Hermie, pumasok dito sa church. No? And biglang yung mga upuan, yung lamesa, no? At kumuha ng pabalo, pinaghabol kayo. Parang ganon yung nangyari dito. Kasi sa labas, napakaganda ng temple, pero sa loob, corrupted yung temple. At dito makikita natin ang sabi ng Bible, he began to cast out them that sold and bought in the temple. Nagkaroon ng bilihan. Bakit? Ano ang nangyari sa temple? Because ang temple, pag sila ay nagwo-worship, kinakailangan nilang mag-offer ng mga animals. Ang mga worshiper ng mga Hudyo, kahit nasaan man silang lugar, malalayong lugar. Nag-travel kami noon, nung nagpunta kami doon, nag-travel kami from Bethlehem to Jericho. Ang layo pala. Nagpunta rin kami ng Nazareth. Ang layo pala noon. So na-imagine ko yung naglakad ang Panginoong Jesucristo together with Mary from Nazareth going to Bethlehem. Ang layo pala noon. No? So itong mga ano nito, itong mga Israelites na ito, nasa iba't ibang mga lugar sila, but during the time of worship, pag meron silang mga feast, they need to go to the temple. So meaning, pag pupunta sila sa temple and they want to worship God, they need to offer animal sacrifices. So noon ang panahon ng mga Hudyo, dadalhin nila yung kanilang mga alagang hayop intended for worship. May dalang baka, may dalang mga tupa, iba't ibang mga hayop na ino-offer nila. Kaya lang, napansin nila, pag sila ay nag-travel ng ilang araw, yung daladala nilang baka, pagdating nila sa Jerusalem, mukha ng kambing. Nangayaya. No? Sa sobrang haba ng kanilang travel. So, for practical reason, pwede kang bumili na lang sa Jerusalem ng animal for the purpose of offering animal sacrifices. Ang problema, doon na nagkakabentahan ng hayop sa loob ng temple. At tignan nyo ako, hindi lang yon. Kasi para makita natin bakit nagalit ang Panginoong Jesucristo. Hindi lang yon. Ang presyo ng mga hayop, hayop talaga.
Ang ibig sabihin, overpriced. So, napansin ng mga ng mga Hudyo, pag sila ibibili doon, yung halaga, for example, yung halagang 1,000 Hong Kong dollars, for example. Pagdating doon sa temple, 5,000 na. Hindi. Overpriced. Kaya lang wala na silang choice. Ang layo nung kanilang travel, pagpunta nila doon, kailangan nilang mag-worship, bibili na lang sila. Sige na lang, pikit mata. Dapat 1,000 HK lang yan. Sige na, ano na, babayaran ko na. Ito na yung 5,000 Hong Kong dollars. Kaya lang sasabihin, nung nagbebenta ng hayop, hindi kami tumatanggap dito ng currency nyo. Ang tinatanggap namin dito, temple money. Eh, sila, anong gagawin ko? Pumunta ka muna sa money changer. So, pagpunta niya doon sa money changer, magpapapalit kasi mag-worship ako, bibili ako ng hayop na hayop ang presyo. So, ibibigay niya na yung 5,000 doon sa money changer. Sasabihin ng money changer, ay, ang value lang niyan ay 1,000. Ay, grabe. Ito ang reason, nakita ng Panginoong Jesucristo yung corruption, yung dumi, yung wickedness sa loob ng temple. At kailangang linisin ang temple. Amen. Amen. Verse 16, ang sabi dito, and would not suffer that any man should carry any vessel to the temple or merchandise, yung mga binibenta doon. Verse 17, and he taught, saying unto them, is it not written, my house shall be called of all nations the house of prayer? But ye have made it a den of thieves. Naging lugar ng mga magnanakaw. Nadungisan, nadumihan ang temple. Fast forward tayo. 2025. Modern time. The temple of God is now the people of God. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. 1 Corinthians chapter 3, verse 16, don't you know that you yourselves are God's temple and God's Spirit is in you? If anyone destroy God's temple, God will destroy him. Alam niyo kung gaano ka-passionate ang Panginoong Jesucristo nung time na siya ay nagpumasok sa temple sa Jerusalem, hindi yun nagbabago. Hanggang ngayon, our Lord Jesus Christ is so passionate para linisin ang kanyang mga anak. Amen. Pabanalin ang kanyang mga anak. Hindi nyo ba napansin kanina ang declaration natin? Pabanal ka ng pabanal. Pabanal ka ng pabanal. Amen. Amen. Pero alam nyo, nakakalungkot, maraming mga tao ngayon, even God's children, hindi naging mithiin, hindi naging layunin, hindi naging goal ng buhay niya ay mapabanal ng mapabanal. Sino sa inyo dito, ngayon ay month of February, we are just starting the year 2025. Sino dito naging goal mo? Goal ko talaga na yung 2025 na ito. Lumaki savings ko. Praise God for the savings. May nagsabing may savings siya. Amen. Hindi binawasan ni Lord. Amen. Inayos ni Lord ang cellphone. Yes. Amen. Amen. Alam niyo, napakalaga ng savings kapag nawalang savings pag dumating ang mga emergency. Kaya alam niyo, napakarami kahit mga Kristiyano nagpupunta ng London. Londito. London. Ang sabi dito, God's temple is none other than the children of God.
Amen. Amen. Kaya pinababanal ka ng pinababanal ni Lord. Amen. Sabihan mo nga ngayong katabi, pabanal ka talaga ng pabanal. Talaga ng pabanal. Dapat Pabanal i-goal ng natin pabanal. as God's children to live a holy life. Amen. Amen? Amen. Sino dito nagkakasala pa? Can I hear your amen? Amen. Buti na lang yung iba hindi, ano? Nagkasala ka na, nagsinungaling ka. Lahat tayo nagkakasala pa. Amen. But we can come to the Lord. Ang pangako ng Panginoon, if you will confess your sins, He is faithful and just to forgive you from all your sins and to purify you. Grabe yun. Ha? Magkaiba kasi yun. Ang sabi, He will forgive you. That's right. Instant yun. If you will come to God and you will ask for forgiveness, He will forgive you instantly. Pero yung He will purify you, sino dito umiinom ng funeral water ba yan, kapatid? Purified na, mineralized pa. Alam nyo, para ma-purify ang tubig, dumadaan yan sa ano? That's right. Process. At may mga pagkakataon sa buhay natin, kung gusto tayong i-purify ni Lord, pinapadaan tayo ng Panginoon sa process of purification. Amen. Kaya nga alam nyo, merong tinatawag na sanctification process. That's right. Ang alam ko, may mga naging student dito ng Bible School, ng FITS. Ano dito yung mga nag-FITS noon? Ha? Merong tinatawag na justification. Merong tinatawag na sanctification. Nandito tayo ngayon. If you are already a child of God, you are living your Christian life, nandito ka sa sanctification process. Kaya kapag humingi ka ng kapatawaran kay God, He will immediately forgive you. If you are sincere, if you are serious, patatawarin ka kagad ng Panginoon. Instant. And then your desire is to be holy. The Lord will purify you. But you must be willing to cooperate with God. Amen. 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 If anyone destroy God's temple, God will destroy him. For God's temple is sacred and you are the temple. Grabe pala yung katabi mo na yan. Nung tinanggap niya na si Lord Jesus Christ sa buhay niya, yung katabi mo na yan, sacred. Amen. Kaya yung katabi mo na yan, huwag mong babaliwalain yan. Amen. 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 Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Nung ikaw ay naging Kristiyano and you decided to make the Lord Jesus Christ your God, your Lord and Savior, nagkaroon na ng great exchange. Yung buhay mo, isinuko mo na sa Kanya. At yung buhay ng anak ng Diyos, ibinigay sa iyo. Kaya ang tawag na sa iyo, child of God. Amen. Amen. Co-heirs with Christ. Tagapagmana. Yang katabi mo na yan, tagapagmana. Tagapagmana. Amen. Tagapagmana. We are the temple of the Holy Spirit. At ang nais ng Panginoon, pabanalin tayo, palinisin tayo. Kasi meron tayong kalaban. Tingnan niyo yung sabi sa verse 17. Ang sabi dito, but ye have made it a den of thieves. Kilala niyo ba kung sino talaga yung magnanakaw? John chapter 10 verse 10. Ang sabi ng Biblia, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, I am come that they might have life and that they may have it more abundantly. Ang nais ng Panginoon, bigyan ka ng buhay na makabuluhan, buhay na walang hanggan, Zoe kind of life, pero hindi doon nagtapos. Ang nais din ng Panginoon, bigyan ka ng buhay na masagana. Amen. 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 Sabihan mo ang iyong katabi, deklarahan mo yan. Sabihan mo, kapatid, bagay sa'yo ang buhay na masagana. Sabihan mo siya, kapatid, bagay sa'yo
ang mayaman. Yay! Mayaman talaga. Kaya, mayaman. Tingnan niyo po ako. Tingnan I believe that prosperity, wealth, is more fitted not for the world, but for the children. Amen. Because wealth is one of the most powerful weapon in the hands of a committed, matured, anointed disciple of our Lord Jesus Christ. Kasi kung ikaw, matured ka, committed ka kay Lord, pag pinagkatiwalaan ka ng kayamanan, saan mo gagamitin ang kayamanan? Kapag ngayon, binigyan ka ni Lord 10 million Hong Kong dollars. Tanungin mo nga yung katabi mo, kapatid, saan mo gagamitin? Pag hindi ka matured, pag hindi ka committed, pag hindi ka anointed, wala ka ngayon dito. Hindi ka mag-church. Amen. Amen. Baka nasa Disneyland. Nagliliwaliw ka! Pero pag nakita ng Panginoon, tama na puso mo, you are a good steward. Gagamitin ka ni Lord. Sino dito naniniwala na sa end times tayo ngayon? Amen. Alam niyo ba na si Lord namimili ngayon ng mga end time kingdom financiers? Yeah. Sana minsan madala ko dito, meron kaming nakakasama palagi. Siya ay taga Singapore. Siya ay accountant sa Singapore. So siya ay nagtatrabaho doon hanggang sa mamatay yung kanyang amo na may-ari ng 16 companies. May nag-prophesy sa kanya, you will become a multi-millionaire. Nag-iisip siya sa kanyang sahod. Accountant magko-compute kagad. Para maging multi-millionaire, parang imposible. Namatay yung kanyang amo, may-ari ng 16 companies. Lumabas doon sa will and testament. Last will and isa siya. Sa may-ari. Actually, napabayaan nyo ng mga anak eh. Napabayaan nyo ng mga anak yung may-ari na yon. Walang minana yung mga anak eh, ano? Yung asawa, 3 na napamanahan, 16 companies. Maraming paraan si Lord. Ay, sorry, nagkamali ako. Unlimited ang ways ni God to bless you. Amen! Meron kaya ditong tinitignan ng Panginoon, sino kayang mapagkakatiwalaan ko ng kayamanan? Amen? Hallelujah. Sino kaya yon? Hallelujah. Sabihin mo nga, ako yon. Ako yun. Palakpakan natin siya. Tayo yun. Ang ating kaaway, ang ating kalaban, kilala natin ito, si Satanas. Ang sabi ng Bible, the thief, siya ay magnanakaw. Alam niyo, may mga magnanakaw na ang intention lang magnakaw. Wala na, nanakaw lang. Maaaring dahil sa pangangailangan. Pero may mga magnanakaw na ang intention is not just to steal. At ito, si Satan, ang intention niya is not just to, pag ninakawan niya na, feeling niya kulang pa yan. Bakit ko lang nanakawan yan? Ang sabi dito, ang desire ni Satan is to steal and to kill and to destroy. Actually, sa book of John chapter 8 verse 44, ang sabi dito, you belong to your father the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a, look at this, murderer from the beginning. So itong magnanakaw na ito, hindi ito basta magnanakaw. Ang intention niya hindi lang magnakaw, pero ang intention niya din ay pumatay. Hindi nakikipaglaro ang diablo. And if you are a child of God, tinitignan ka na. Kailangan patayin ko to. No? We are in the ministry of deliverance, healing, deliverance.
Yung hiling na encounter ko, meron akong dinideliverance, pastora. Ang sabi nung mangkukulam na nag-manifest, nai-interrogate namin eh. Nakakausap ko. Sabi kong gano'n, anong ginagawa mo dyan? Ako naka-assign dito. Kasi Christian yung dinideliver. Ako naka-assign dito. Sisirain ko buhay nito. Pero may naka-assign sa'yo. Sabi sa akin, mataas. Ay, hindi. Makapangyarihan yung naka-assign sa'yo. Tinakot pa ako. Matagal na akong takot. Sabi ko sa kanya, mas makapangyarihan ba siya sa Diyos na pinaglilingkuran ko? Hindi na nakapagsalita. At tapos ang sabi niya, sandali lang ha. Sabi ko dun sa sa dinideliverance ko, o sige, sino yung naka-assign sa akin? Manifest. Biglang lumabas yung naka-assign sa akin. Kalimutan ko na nga yung pangalan nun eh. Pero nung lumabas siya, sabi ko, ano ba ang plano mo sa akin? Patayin ka. Papatayin kita. Kasi ganyan ang plano ng diablo. Patayin ang mga anak ng Diyos. Para hindi na tayo, alam naman niya, kapag ka ikaw namatay, saan ka pupunta? If you are a child of God, you have eternal life. Amen? Amen. You will go to heaven. Pero hindi ka na magagamit dito. Enjoy mo na yung heaven. Pero alam niyo ba kung bakit buhay ka pa ngayon? Meron ka pang mission. Amen. Amen. Sabihan mo nga ang katabi mo, you are a missionary. You are a missionary. At hindi lang siya murderer. Ang sabi ng Revelation chapter 9 verse 11, they had as king over them the angel of the abyss, whose name in Hebrew is Abaddon, and in Greek, Apollyon, na ibig sabihin, destroyer. Isipin niyo yung magnanakaw na yan, ang intention niya, not just to steal, but to kill. Tapos hindi pa makontento, pinatay na, hindi. Kulang pa yan. I will destroy this person. Sisirain ang pangalan mo, sisirain ang pamilya mo, sisirain ang lipi mo. Kaya nga alam nyo, may mga pagkakataon naglalagay din ng diablo ng spirit of barrenness. Physical, literal, at maging sa church, spiritual. Para tumigil. Akala natin, normal lang na ang church nagkakagulo, nasisira, nagkakaroon ng pagkakahati-hati, nagkakaroon ng rebellion. Meron tayong kalaban. The thief comes to steal, to kill, and to destroy. Pero ang sabi ng 1 John chapter 3 verse 8, he who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God, sino yon? Our Lord Jesus Christ. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Amen. Ang isang dahilan pala kung bakit may Christmas, pinanganak ang Panginoong Jesucristo. Hindi lamang upang maging tao, mamatay, bayaran ng kaparusahan ng ating mga kasalanan. He wanted to destroy the devil's work. Amen. 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 Kaya nga alam nyo, nung hinulaan ang pagdating ng Panginoong Jesucristo, sa Book of Isaiah chapter 61, yung prophecy ng Messiah. Pagdating ng Panginoong Jesucristo, bago siya magsimula ng kanyang public ministry, pumunta siya ng synagogue, binuksan niya yung scroll, binasa niya yung prophecy na yan. Sa Luke chapter 4, verse 18 to 19. Pwede bang samahan niyo akong basahin ito, sabay-sabay tayo? At the count of 3. 1, 2, 3. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Matitrace nyo yan sa Isaiah 61. Yan ay prophecy sa apostolic ministry ng Messiah. Kasi, before the New Testament, in the Old Testament, ang ministry ng Panginoon na dominant during that time ay yung tinatawag na prophetic ministry. Kaya nga si Elijah, meron siyang School of the Prophets.
Si Elisha, meron siyang school of the prophets. Pero merong propesiya, merong hula, na merong darating na Messiah. Sabihin nga natin, Messiah. Messiah. Ang ibig sabihin nun, Christ. Ang ibig sabihin nun, the Anointed One. At itong Messiah na ito, pag siya ay dumating, sisimulan niya yung tinatawag na apostolic ministry. At yung apostolic ministry ng Messiah, merong particular ministry. Ano yon? The threefold ministry of the Messiah or the Christ. Alam niyo ba na si Lord Jesus Christ may PhD? It's not doctor of philosophy. Ano tong PhD na ito? Preach the gospel. Heal the sick. Deliver the captives. Yan ang Luke chapter 4 verse 18 to 19. Yan ang kanyang apostolic ministry. That is why, pagdating ng Luke chapter 7 verse 20, ang sabi dito, when the men came to Jesus, the disciples of John the Baptist, they said, John the Baptist sent us to you to ask, are you the one who was to come? Or should we expect someone else? Ikaw ba yung isinugo? Ikaw ba yung anointed one? Look at verse 21. At that very time, Jesus cured many who had diseases, sicknesses, and evil spirits. Sabihin na natin, evil spirits. Evil spirit. Napakadaming evil spirits. Kaya lang, ewan ko kung napansin nyo, sa Old Testament, parang wala. Kasi hindi pa nagsisimula ang apostolic ministry ng Messiah. Pero sino ang nakapansin sa inyo? Nung nagpapasa ka na ng New Testament, ng books of the Gospel, Matthew, Mark, Luke, parang ang dami ng evil spirits. Yes. Kasi nagsimula na ang apostolic ministry. Nandun na yung apostolic anointing. Sabi dito, at that very time, Jesus cured many who had diseases, sicknesses, and evil spirit, and gave sight to many who were blind. Verse 22. So he replied to the messengers, go back and report to John what you have seen and heard. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cured, the deaf hear, the dead are raised, and good news is preached to the people. PhD. Preach the gospel. Heal the sick. Deliver the captives. Pagdating ng Luke chapter 9, verse 1 and 2, when Jesus had called the 12 together, sino itong 12 na ito? Tinawag niya ba silang mga prophets? Anong tinawag sa kanila? Apostles. Sabihin nga natin, apostles. Apostles. Kasi ito na, yung apostolic ministry ng Messiah. He gave them power and authority. Sabihin nga natin, power and authority. Power and authority. Mabilis ko lang itong isi-share sa inyo para maunawaan ninyo. Para kapag kayo ay ongoing in inyong ministry, you will minister not in the flesh. But you will minister under the leading of the Holy Spirit. Amen? Amen. Ano pinagkaiba ng power at authority? Sa Bible, interchangeably ginagamit yan. Ang power, sabihin nga natin, power. Power. Dunamis. You shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem, all Judea, Samaria, ends of the earth. Acts 1:8. Sabihin nga ulit natin, power. Power. Dunamis yan. Pero pag sinabing authority, exousia. Ito yung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 28, verse 18. All authority, exousia. All authority in heaven and on earth has been given to me. Verse 19, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Pero ang sabi niya sa verse 18, all authority. Amen. Amen. Kapag ka merong nagdadrive ng sasakyan, at biglang nakakita siya ng naka-uniforme,
na military or policeman. At bigla siyang pinara. Titigil ba siya? Titigil. Ano ang na-recognize niya? Authority. Authority. Amen? Amen. Pero kapag kayong pinara ay kriminal, may daladalang illegal doon sa sakyan. Nakita niya pinara siya pero hindi siya tumigil, dumiretso siya. Anong gagawin ng may authority? Gagamit na ng Power. Power. ang Kristiyano may authority Amen. at may power. Amen. 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 Tanungin mo nga ang katabi mo, kapatid? Hindi, tanungin mo talaga, kapatid? May power ka ba? Hindi kinikili power. Sabi dito, He gave them power and authority. Look at this. To drive out all demons and to cure diseases. And He sent them out to preach the kingdom of God and to heal the sick. Amen. P-H-D. D. Preach the gospel. Heal the sick. Deliver the captives. That's the apostolic ministry of the Messiah. At ang sabi ng Panginoong Jesucristo, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. Alam nyo, the second person of the Godhead, because we believe in one God, 3 persons. The second person of the Godhead, He became human. Yes. And He did the anointing. Mm. Sino dito naniniwala? Lahat tayo, kailangan natin yung anointing Amen. that comes from the Holy Spirit. Amen. Kaya pala si Apostol Pablo, ang sabi niya, my preaching and my message is not with wise nor persuasive words, but with the demonstration of the Spirit's power. Alam niyo, ang naging eye-opening sa akin, ang naging eye-opener sa akin yan, nung ako ay nagka-campus ministry noon, 19, nyo na yon, matagal na. Nagka-campus ministry ako. Merong lumapit sa akin na isang student ng PSBA. Ang sabi niya sa akin, bago lang siya, mga ilang months pa lang sa church. Ang sabi niya sa akin, Kuya Ton, sabi niya sa akin, pwede bang magpa-counsel? Sabi ko, sige. Ano ba yung, sabi niya, bago lang po ako dito, nakakailang months na akong dumadalo, pero meron pong question sa mind ko. O sige, ano ba yung question mo? Ang sabi niya sa akin, may pagtatapat po ako. Sabi ko, ano yun? Ako po ay galing sa pamilya ng mga espiritista. Okay. Wala man ako masyadong idea kung ano yun. Sabi niya, napakarami ko pong nasaksihan ng mga himala. Medyo lumaki na yung mata ko. Anong himala? Meron pong one time, nag-gather yung mga spiritists sa sementeryo. Doon pala sila nag-gather. At meron silang isang kasama doon na nag-violate doon sa kanilang polisiya. Ang ginawa ng pinaka-leader, kumuha ng itak, pinugutan ng ulo. Biglang yung ulo daw ay na hiwalay sa katawan at nalaglag, gumulong. At pagkatapos, tumigil na ganon. At pagkatapos nagsalita. Humihingi ng tawad. My God. At pinatawad naman daw nung kanilang leader, kaya dinampot ulit yung ulo. At ibinalik. Habang sinasabi yun ng estudyante, tinitignan ko siya mula ulo hanggang paa. Meron daw naputol na ulo, sira kaya ang ulo nito. Pero tinitignan ko siya, tino naman to, maayos. Lumunok na ako. Ano ba tanong mo? Bakit po sa church walang mga himala?
bigla akong napaisip. Mag-espiritista na lang kaya ako. Pero alam niyo, ang sagot ng pastor, ang pinakamatinding himala ay ang kaligtasan ng kanan. Amen! Hallelujah! Totoo naman yun. Pero bakit parang nawala na yung mga himala? Parang nawala yung mga demonyo. Nasaan na napunta? Pero nung panahon ng Panginoong Jesucristo, sa bawat ministeryo niya, He's healing the sick, preaching the gospel, delivering the captives. Amen. Amen. At ito ngayon ang sabi ng Panginoong Jesucristo bago siya umakyat sa langit during the Last Supper. Tingnan natin ito. John chapter 14. Believe me when I say that I am in the Father and the Father is me, or at least believe on the evidence of the miracles. Sabihin nga natin, miracles! Miracles! Wala kayo sa ebidensya ng mga himala. Amen! Amen. Verse 12, I tell you the truth. Anyone who has faith in me will do what I have been doing. Sabi ng Panginoon, anong palataya kayo? Yes. Na yung aking mga ginagawa, gagawin nyo rin. Ano yun? P, HD. H, D. The Lord will use you to preach the gospel, to heal Amen. the sick, to deliver the captives. Amen. Meron kaming church sa Batangas. San Jose, Batangas. Tuwing nagpunta kami doon, every month binibisita ko yung mga churches namin. May mga months lang na hindi ko na talaga mapuntahan. Pero pinuntahan ko yung aming church sa Batangas City, nag-preach ako, and then we found out na yung grandmother na Rebsel, actually pinsan ng kanyang mother, ay kinuha na ng anak kasi na-diagnose ng stage 4 ovarian cancer. Oh. 80 plus years old na. So, kinuha na ng anak, naka-wheelchair na. Sabi ko, bisitahin natin kasi ang sabi ng mga kamag-anak, naghihintay na lang. Sabi ko, ano po bang hinihintay? Ayuda? Naghahantay na lang daw. So, to make the long story short, binisita namin nandun, ang lugmok ng itsura ng bahay, nandun siya, nakaupo siya sa kanyang wheelchair. Ang sabi namin, nandito po kami, gusto ka po namin ipag-pray. So we begin to pray for her, for healing. Yung prayer ba na hindi yung Lord, kung kalooban mo lang ha? No! I speak healing. Cancer cells, I rebuke you. Amen. Come out. And I speak divine healing and divine health. I apply the blood of our Lord Jesus Christ. Habang pinagpe-pray ko siya, yung kanyang anak na kubuha sa kanya, pagtingin ko, puno ng tigyawat ang mukha. Nagkaroon ako ng conviction. Sabi ko, pagkatapos ko mag-pray, kapatid, pwede ba kitang ipag-pray? Kasi napansin ko, talaga bang marami kang tigyawat? Kasi talagang namimintog yung, alam niyo, yung parang hinog na yung iba dun nagnanana pa yung mga. Sabi ko, ipag-pray kita. Ay, sige po. Pinag-pray ko siya. Nung sinimulan ko ng pinag-pray, biglang may nag-manifest. Sabi ko, mangkukulam ka, no? Hindi! Sabi, sumasagot, hindi! Sabi ko, bakit ito? Bakit ka nag-manifest niya? Bakit? Puro tigyawat to, tagtad ng tigyawat to. Nagsalita lang ako ng sumpa, mangkukulam ka nga. Pero may mga tao pala, hindi naman mangkukulam, pero dahil nagsalita ng sumpa, pumasok siya sa realm of witchcraft. Sabi ko, bakit mo naman sinumpa ito? Kasi, nangutang kami sa kanya. Hindi kami pinautang. Eto pala!
Eto palang tita niya na to. At tingnan niyo po ako. Lakas ng tao. Yung tita kasi ni Pastor Racel ay OF. Nung umuwi sa Pilipinas, may mga nangutang. Ang feeling nila, pag nagtatrabaho sa abroad, Mayaman. merong gripo ng mga blessing. Ang utang, hindi niya pinutang. Sabi niya, hindi niya kami pinautang. Sabi ko, sandali lang, anong kami? Ilan ba kayo? 8. O, ganito na lang. Hindi ko na inalam kung ano pangalan. Hindi ko na inalam kung ano, kasi alam ko, naramdaman ko na, mga taga doon lang. O, ito pa. Mga kamag-anak. O, ganito, tanggalin nyo na lang yung sumpang nilagay nyo, ha? Tanggalin nyo na lang. Kaya ba yan nagkatigyawa? Oo. Diabetic pa. Kaya ba yan? Oo. Talagang kung ano nung sumpa. O, sige, tanggalin nyo na lang yan, ha? Tapos, humingi na lang kayo ng tawad kay Lord Jesus Christ. Tanggapin siya as Lord and Savior. Okay ba yun? Pinasunod ko sa prayer. Kasi we need to preach the gospel. Amen? Amen. Tapos pinalabas ko na, okay, come out. Out! After a few weeks, bumalik sa church, doon sa Batangas, yung kanyang lola. Kasi after check-up, according to all the laboratory, pinaulit-ulit, cancer-free. Hallelujah. Our God is an all-powerful. Amen. Amen? Amen. At kasama niya yung kanyang anak. Flawless. Hallelujah. Sino dito gusto maging flawless ang balat? Amen. Sige, halika. Ay, Flawless. sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid! Paganda ka talaga ng paganda. Na-realize ko, may mga himala pa pala. Amen. But we need to believe. Yes. Amen. Faith can move mountains, Amen. but doubt can create one. Amen. Amen? Amen. Kaya alam niyo, ang Panginoong Isukristo, in His own hometown, kakapiranggot ng mga himala. Yung mga tao, ganyan ang ginagawa ng Diablo eh. Sino yung nandito ka ngayon? Ito, tingnan niyo, mag-obvious, expose ko kagad. Ang Diablo, sinungaling eh. He came to steal, to kill, to destroy. Sino yung nandito? Habang naririnig mo to, may mga doubts na kagad. Totoo kaya sinasabi ng gwapo na yan? Yeah. Okay, tamo pati yung gwapo, nag-doubt ka pa? Sabi ang mga katabi mo, kapatid, huwag ka nang mag-doubt. Kaya sabi dito sa verse 12, sabi, I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing, and he will do even greater things than this. Amen. Grabe, higit pa ang gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Amen. Sino dito? Nakahanda kang makaranas ng mga himala? Yung mga tao na pupunta dito. Amen. 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 Kailan lang meron akong pinag-pray? Friday, bago kami nag-flight, meron akong pinag-pray. Kasi, nananaginip siya. May sumasakal sa kanya. At nagbabago yung buka, pagkaano pumapangit, pagkatapos nagkakaroon siya ng sleep paralysis. Mamaya pag-uusapan natin yan, baka may mga nakakaranas sa inyo ng sleep paralysis. Nag-sleep paralysis siya. Pagkatapos nung pinag-pray ko siya, ako may nag-manifest, napakaraming mangkukulam. 2 mangkukulam, tinanong ko, kinukulam mo ba yan dahil galit ka sa kanya, may atrasyo sa sayo? Hindi, wala. Eh bakit ano lang? Pinakulam yan. Alam niyo, hindi ko na tinanong. Kasi malaki ang possibility, yung mga nagpapakulam kakilala. Eh may mga kakilala kami, pag nalalaman kung sino nagpapakulam, gumaganti pa eh. Hindi ko na lang, sabi ko na lang, ganito na lang, tanggalin mo. Ano mo diyan? Ano ba ang mission mo diyan? Papatayin ko to.
Eh, yung pinapagawa ng mangkukulam. Tanggalin mo lahat ng inilagay mo dyan. Nandun yung kanyang asawa, yung kanyang nanay. Nung nagsasalita ka, yung nanay napatayo eh. Kasi tinitignan niya, bakit nagsasalita yung anak ko? Alam niyo, bago kami umalis, ang sabi sa amin, sige po, Bishop, magkita-kita po tayo sa church. Amen. Hindi ko ini-invite. Amen. Sila na may gusto magpunta sa church. Yeah, amen. Amen! Amen. Sabi ko po, sorry po. Wala kami. Pero magpunta po kayo ng church kasi nasa Hong Kong kami. So, ito, kanina yon. Ang Panginoon kikilos sa highly favored church. Amen. Amen! Amen. Eh, di, bakit ganun? Bakit gagamitin tayo ng higit pa? He will do even greater things than this because I am going to the Father. And look at verse 16. And I will ask the Father, and He will give you another counselor. Sabihin natin, another counselor. Another counselor. Parakletos. Paracletus. To be with you forever. The Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He lives with you and will be in you. Amen. Hallelujah. Sino tinutukoy dito? The sovereign Holy Spirit. Amen. He will do even greater things because the Holy Spirit will be with you That's right. and in you. Amen. 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 Sabihin nga ulit natin, Parakletos. Paracletus. Ang ibig sabihin ng Parakletos, another of the same kind. Ulitin nga, another Another. of the same The kind. same kind. So, bakit siya tinawag na counselor? Another counselor. Kasi merong naunang counselor. Kaya another, sino yung naunang counselor? Jesus Christ. Isaiah 9:6. For to you, a child is born. A son is given. And the government will be upon his shoulder. And he will be called Wonderful. Counselor. Kaya siya tinawag na another counselor kasi yung mission ng naunang counselor, yun din ang mission niya. Amen. Ay, Amen. sandali, ano yung ministry ng naunang counselor? PhD. Pagdating ng another counselor, yung pa rin ang ministry niya. But this time, kaya sa tinawag na another counselor, ang tawag sa kanya, helper. Helper. Amen. Amen. Kikilos lang siya pag may ginawa ka. Hallelujah. Amen. Amen. Pag ginawa mo yung pinagagawa ng Panginoon, yung mission ni Lord Jesus, natapos na ba yung mission ni Lord Jesus Christ as PhD? Hindi pa. Hanggang ngayon, nandito ang Diablo. Kaya lang, ang gagamitin na ni Lord, ang kanyang mga anak, under the anointing of the Holy Spirit. Amen. Sabihan mo nga ang iyong katabi, you are anointed by the anointed one. Lahat ng nananampalataya, pumalakpak ng malakas na palakpak. Hallelujah! Hallelujah. O, ito na. Gusto natin malaman, paano ba nag-ooperate ang Diablo? Bakit may mga ganun akong kwento na may na-encounter ako na mga sinasaniban o ang term na ginagamit niya, nakakargahan Yun. ng Diablo. Kasi merong tinatawag na entry point. Sabihin nga natin entry point. Entry point. Ito ay pintuan. Katulad nito. Meron kayong pintuan dito. Ito yung entry point. Entry point or entry points, may mga lugar na maraming pintuan. Are spiritual gates or access routes. They are spiritual doors or pathways of entry into a life. Look at this. A family. Hindi lang yan sa individual. Ang Diablo, ang mga demonic spirits, pupunta din yan sa pamilya. Generation to generation, ganyan siya mag-operate. A city, a nation, kaya nga mapapansin natin sa bansa, merong dominant na spirit na gumagalaw. A continent, a career, kahit sa trabaho, a business, or a marriage. The gates are not just access routes. Look at this. They are legal access rights.
Ah. Nag-encounter pa rin kayo, hindi ba? Yes. Dinidiscuss yan. Yung topic ng deliverance. May tinatawag na legal rights. Walang pag-aari ang diablo. Ang tao hindi pag-aari ng diablo. Kargahan niya yan, hindi niya yung pagmamayari. Ang nagmamayari dyan, iisa lang. Sino? Who is the owner of everything? God! God. Amen? Amen. Ang mga demonyo, para po maunawaan natin, Mhm. ang mga demonyo ay mga squatter. Yes. Pero nagmamayari. Pero pupuntahan nila yan kasi nabigyan sila ng rights. Sino sa inyo? Nakabili ka ng piece of property. Walang land title. Pero nagbayad ka ng rights. Isang araw, merong dumating. Ang sabi, ako po ay pinadala ng may-ari. Meron akong dalang power of attorney. Pinapaalis ka na dyan. Alam niyo kung bakit ako nandito? Meron akong daladalang power of attorney. Amen. Lahat ng nakapasok, nakakarga sa buhay ng mga anak ng Diyos, palalayasin natin. Amen. Because you are the temple Amen. of the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Amen? Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Alam niyo, maging ang Panginoon, He respect doors. Spiritual doors. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Revelations chapter 3 verse 20. Pwede ba basahin natin ito ng sabay-sabay? Ready, read. Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice, And open the door, I will come and eat with him, and he will me. ang bawat tao ay may pintuan o mga pintuan sa buhay nila. Binubuksan natin yan intentionally or unintentional. Sino dito, lumabas kayo ng bahay, may pinuntahan kayo, meron kayong kasama sa bahay, nakalimutan, isara yung pinto sa likod. Bukas pala. May nakapasok na magnanakaw. Eh yung magnanakaw, ang intention, hindi lang magnakaw. Pero magnakaw, pumatay, magwasak. Kaya nagugulat tayo, ano na nangyari sa pamilya? Napakabait na kasama ko na to. Bakit, ano ba na to? Bakit ng lalaki? Ay, ano ba yun? Nagkaroon ng open door. Yes. So meron akong mga babanggitin, mabilis lang ito. No? 60 slides kasi ito eh. Ipa-pass forward ko to ha. Siguro sa mga susunod, pag-uusapan natin ito ng mas ma-detail. Pero gusto kong mag-discuss ng mga type of entry points. Ano ba itong mga doors na ito? Paano nabubuksan ito sa buhay ng isang tao? Number 1, may tinatawag na inherited entry point. Ano ang inherited entry point? Nabuksan ang pintuan sa buhay mo kasi nabuksan yung pintuan mula sa iyong mga ninuno. Hindi sa iyo nagsimula. Tumaloy lang sa tinatawag na bloodline o family line. O kaya nga sa encounter, kung kayo ay nag-i-encounter, may tinatawag na generational curse or curses. Ano ito mga generational curse? You receive them because your parents sinned, hindi ikaw. Ang sabi ng Lamentations chapter 5 verse 7, our fathers sinned and are no more, and we bear their punishment. Dumaloy. Tingnan nyo ito, mabilis lang. Exodus chapter 34 verse 6 and 7, and he passed in front of Moses proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, is slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands, and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Yet,
He does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sin of the fathers to the third and fourth generation. Kaya pag tinignan mo, wala man akong problema. Akala mo yun. That's right. Pero pag trinace, may mga nangyari sa taas ng family line. Nagkasala sila. Nag-commit ng idolatry. Nag-engage sa occultism. Gumawa ng matitinding mga kasalanan na buksan ang pintuan, dumaloy sa buhay mo. At kapag hindi ka aware, may papasa pa yan sa susunod na generation. Sabihan mo ang iyong katabi, kapatid! Kapatid! Sige, sabihan mo, kapatid! Kapatid! Putulin na natin. Number 2, involvement entry point. Para hindi kayo mahirapan, puro letter I yan. Una, inherited entry point. Pangalawa, involvement entry point. Ito naman pintuan na ito, yung isa nagsimula sa mga ninuno, doon nabuksan, pero itong involvement entry point, ikaw mismo. Ikaw ang nag-involve. Sin opens the door to demons, which push you in the direction of more sins. Alam niyo ba ganun ang nangyayari? Pag ang tao nagkasala, may nabuksan na pinto yan. Amen! Amen. And it will lead to more doors. And opens you wider to more demons. Sa experience lang namin ito. Pag ako nagde-deliverance, nagde-deliverance kami, madalang na isa lang. Madalang. Yung nakakarga, madalang na isa lang. May na-encounter kami, daan-daan. Meron libo pa. Kasi maraming mga pintuan ang nabuksan. Magbibigay lang ako ng ilan halimbawa ng mga kasalanan. Una, sexual sins. Isa to sa pinakamatindi sa aming nararanasan. There is a sense in which sexual sins, 1 Corinthians chapter 6 verse 18, there is a sense in which sexual sins are different from all others. In sexual sin, we violate the sacredness of our own bodies. Remember, you are the temple of the Holy Spirit. Amen? Amen. Secret. Kaya pag nakita nyo, nasasalaula itong temple na ito. Amen. Nagbubukas yan ng pintuan. These bodies that were made for God-given and God-modeled love for becoming one with another. Verse 19. Or didn't you realize that your body is a sacred place? The place of the Holy Spirit. Don't you see that you can't live however you please, squandering what God paid such a high price for? The physical part of you is not some piece of property belonging to the spiritual part of you. Sabihin nga natin, sexual sins. Sexual sins. May papakita ko sa inyo, madami. Mabilis lang to. Kasi gusto ko ma-identify ninyo involvement and 3 point na pinag-usapan natin. Yung isa inherited dito, baka nagkaroon ka ng involvement. Eh, Bishop, noong pa po yun. Eh, may nabuksan nga, may nakapasok na. Ano-ano to? Number 1, pornography. Alam nyo ba na meron ng nakita ako? Bago lang to. Meron ng porn app sa iPhone. Pero yun nagiging application na. Nung unang panahon, nung kabataan ko, parang kailan lang yun. Hindi ko alam kung medyo merong mga ka-age ako dito. Kapag ka mag-i-involve ang tao sa pornography, pupunta talaga sa bilihan. Bibili ng malalaswang babasahin. Mabadlang mga magazines. Mga malalaswang mga panoorin. Videos. Betamax. Yung iba sa inyo, ano yun?
VHS, CD, at ang bilihan niya parang bumibili ng droga. Tatang, meron ka ba dyan? Meron. Iabot sa iyo yung CD. Nakabalot sa pambalot ng tinapa. Pero ngayon, ang pornography nasa gadget. Accessible sa bata, matanda, babae, lalaki, may ngipin o wala. Open door yan. Meron akong diniliverance sa Alfonso, Cavite. Ang oras namin dapat doon ay hanggang alas 9 ng gabi. Kasi retreat, pastor. 9 p.m. Alas 2 na ng madaling araw. Hindi pa kami tapos. Retreat yan ng mga leaders and pastors. Biglang may nag-announce, papatayin na po ang ilaw sa hall. Titigil na po tayo. Doon na lang po ako sa labas. Lumabas na ako, may lumapit. Missionary pastor. Bishop, nung nakita niyang nag-aalisan na lahat, magpapapray po ako. Bakit? Hook po ako sa pornography. Hihingi po ako ng tawad. Seryoso naman po ako talaga. Umiiyak ako. Pero pag uwi ko ng bahay, makalipas ng ilang araw, mapapansin ko na naman ang sarili ko. Nandun na naman sa website. Bubuksan ko na naman yung gadget ko. Hihingi na naman ako. Guilty na po ako. Sige kapatid, ipagpipray kita. Pag-pray, meron palang spirit na yun ang nagkukos sa kanya. Bata pa lang siya, hook na to. Nung inuutosan ko, lumabas ka dyan. Out! Talagang yung bumuka yung bibig, yung malaki. Wow! Tapos biglang nagsalita siya, Bishop, tama na po, parang mamamatay ako. Nagkaroon na ng stronghold sa kanya. Akala, harmless lang. Panood-nood lang. Open door. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid. Parang tahimik ka. Bakit ka tahimik? Concentrate eh. Masturbation, fornication, adultery. Merong asawa, pero nagkakaroon ng sexual relationship sa iba. Orgy, pakikipagtalik sa marami, multiple sex partner. Homosexuality. Naku, dumadami yan. Kaya dumadami ang mga LGBTQ, RST, UV, WXYZ. Kaya pag may mga kinokompront ako niyan, kapatid, itigil mo na yan. Ang hirap po, Bishop. Kukurutin kita! Incest. Blood-related. Immediate. Magulang, kapatid, may mga naano po kaming ganyan. Minolestya ng kapamilya. Papasok din dyan ang rape, prostitution, bestiality, pakikipagtalik sa hayop. Grabe. Isang kasalanan ang tindi ng open door sexual sins. Pangalawa, mga halimbawa na to, mabilis na po ito. Sabi ko, bibilisan ko lang. Soul ties. A soul tie is knitting together of two souls that can either bring tremendous blessings. May mga soul ties na positive. Nakipag-ugnayan ka sa mga tamang tao. Ang tawag dyan, divine connection. Yep. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, buti na lang nandito ka. May mga nakita po ako, yung mga binati dito, napunta po kayo dito, huwag na kayong hihiwalay. Connect with the right
people. Yes, 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 yes. Palakpakan natin si Lord. Mahal kayo ni Lord, dinala kayo dito. Amen? Amen. Pero hindi lang po yan. Ang sabi dito, a soul tie is the knitting together of two souls can either bring tremendous blessings in a godly relation or tremendous destruction when made with the wrong persons. Isang example, 1 Corinthians chapter 6, verse 16-18, do you not know that he who unites himself with a prostitute is one with her in body? For it is said, the two will become one flesh. But he who unites himself with the Lord is one with him in spirit. Flee from sexual immorality. All other sins a man commits are outside his body, but he who sins sexually sins against his own body. Ano-ano pa ang mga uri ng soul ties? Paano ito na-perform? Number 1, sexual relationships. Kaya inuna natin yung sexual sins. When a person has an ungodly sexual relationship with another person, an ungodly soul tie is formed. This soul tie is fragments. This soul tie fragments the soul and it is destructive. Tingnan niyo po ako. Yung una, meron tinatawag na na adultery. May asawa na, nagkaroon pa ng sexual relationship sa iba. Pero meron din namang wala pang asawa. Nagkakaroon na ng sexual relationship outside marriage. Open door pa rin yan. Okay. Number 2, close relationships. Bad soul ties can form from ungodly relationships. May it be physical or emotional. Bishop, wala namang kalawing ano lang? Fling-fling lang? Nagkukumustahan lang. Ano mo yun? MU? Ano yan? Magulong ugnay? Kumain ka na ba? Naligo ka na ba? Pati paligo. Number 3, vows, commitments, and agreements. Kaya nga sabi ko sa inyo, powerful, ang feeling ko nasa encounter tayo. Vows are known to bind the soul. Marriage itself consists of vows and binds the two people together. Kaya nga alam nyo, ang marriage, soul ties yan eh. Ikaw ba ang soulmate ko? Soul ties yan. Pero positive, itinakda ng Panginoon. Therefore, do not overlook the concept of vows or commitments as being a means to create a soul tie. Kaya yung mga nag-i-involve sa occultism, nanunumpa, allegiance. Ano yan? Nagkakaroon ng soul ties. At napakarami pang uri ng mga kasalanan. Number 3 na tayo. Ano yung number 1? Inherited. Number 2, involvement. Basta mga kasalanan, nagbubukas na ng pintuan. Number 3, intrusion. Entry point. Ano ang intrusion entry point? Intrusion entry point is also called reactionary sin. Meron siya pinakita dito. Okay. Pinakita yung abortion. Okay. Tingnan niyo muna po ako. Bago ako pumunta doon sa bago ako magpunta doon sa intrusion, naisama pala yan sa sa PowerPoint. Alam niyo ba na ang namamatay na tao taon-taon ay 62 million every year. 62 million. Tignan niyo po ako. Alam niyo ba ang naa-abort na baby every year? 73 million. Babies. So dali, bakit hindi nagtutugma? Kasi sa maraming mga bansa, ang abortion ay hindi murder. Walang namamatay. May tinatanggal lang na bahagi ng katawan. Yun ang tao. But it is murder. At may mga kababaihan na nagpa-abort. Sa experience ko lang, sa Deliverance, 99
nakakargahan. Murder. May mga pagkakataon naman yung naaagasan. Sa sobrang kalungkutan. Mamaya pag-usapan din natin yan, nagkakaroon ng open door. Isinama ko lang yan. Napakahalaga. Number 3, intrusion. Entry point. Yan yung pangatlo. Ano ang intrusion entry point? Intrusion entry point is called reactionary sin. Nag-react ka. Hindi ka nagkasala, nag-react ka lang. A person becomes a victim of someone else's wrongdoing. Sins or any destructive behavior that opens the doors to demons. For example, tingnan ko kayo ng halimbawa. Nakakita ng murder. Witness ka. May pinatay. Na-create sa'yo ng trauma. Na-create sa'yo ng takot. Kasalanan mo ba yun? Hindi. Ang tawag dyan, intrusion. Naka-experience ka ng car accident. Nagsimula kang magkaroon ng trauma. May mga magulang pong nandito, hindi po ba? Lahat ng mga parents say amen. Amen. Grabe to. Maraming bata pa lang nakakargahan. Nakita nila, nag-aaway mga magulang nila. Nakitang-kita nung anak kung paano ginugulpi ni nanay si tatay. Akala natin baliwala. Yung bata, tatakot. Open door. Ganun din. 2 Timothy 1:7, for God has not given us a spirit of fear. May spirit kasi yan eh. But of power and of love and sound mind. Number 4. Sino dito bumibingo na? Bishop, parang puro ako yun ah. Number 4. Invoked. Entry point. Ano ang invoked entry point? Pero tinatawag na self-imposed curses. The power of the tongue can be for blessing or cursing. Ikaw mismo ang nag-invoke. Wala, hindi na talaga ako aasenso. Ito, ititingin ka sa, napakapangit ko talaga. Invoke. Napaka-powerful ng word. O meron namang witch invoked curses. Witches, hexes, and curses are practices to inflict personal harm or damage to person or property. Akala, sino dito nakaka-experience kayo? Grabe yung tama ng poverty sa pamilya niyo. Parang hindi makaahon. Kahit anong gawin. Nagsisipag naman. Parang merong timbang butas. Eh baka may nagbuga lang ng sumpa. Kailangan itin. Yes. Amen. Amen. Proverbs chapter 18 verse 21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Dito sa Hong Kong, last year, hindi dito, may pinag-pray ako. May nag-react. Sabi ko, makukulam ka, no? Hindi po. Eh bakit nandito ka? Sino ka? Ano mo to? Pakinggan nyo to, ha? Nanay ko po ito. Ikaw anak? Opo. Nasaan ka? Sa Pilipinas po. Eh bakit nandito ka? Eh kasi po nag-away kami ng nanay ko. Nagsalita ako ng mga negative sumpa sa kanya. Hindi man kukulang yun. Nagsalita ng negative. Tumalab sa nanay niya. Invoked. Kahit kayo, huwag kayong basta maglalo na kayo, mga God-given authorities sa buhay ng inyong mga anak. Kaya nga, we need to revolutionize. Pag galit na galit ka na sa anak mo, God bless you! Positive pa rin. Amen? Pati yung mga salitang wala. Naay pa yung pera, wala! Oh, grabe, nag-echo. Wala!
Ano mangyayari? Sinabi mo na yun eh. Eh na, may bibili. Wala nga talaga agad! Pag maghihingi anak nyo, parating na. Amen. 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 Sabihan mo nga ulit ang katabi mo, payamang ka talaga ng payamang. Number 5, invitation, entry point. Invitation entry point. Spiritual are doors open when a person invites demon into one's life through occult. Occult practices include Satanism, the use of tarot cards, Ouija board, and consulting psychics and mediums. May mga ganito. Yes. May mga ganito. May mga ganito kami na-experience sa deliverance. Naku mayroong nagpaparamdam dito sa bahay na to. Nako! Kung totoo yan, magpakita siya sa akin. Nag-invite ka na. Sa taas, kung totoo ka, magparamdam ka sa... Nag-invite ka na. Binubuksan mo ang pintuan sa buhay. Entry point, entry point. Ika-capitalize siya. Kasi, ang sabi ng Bible, the enemy, the devil, is like a roaring lion. Seeking. Yes. Seeking. Parang ano yan, predator, seeking someone to devour. Invitation. Entry point. Ang bilis ng oras dito sa Hong Kong. Number 6, inner hurts. Entry point. Tingnan niyo po ako mabuti. Matindi to. Napakadami naming deliverance. Ang open door. Entry points. Pag tinanong ko, may galit ka ba? Meron ka bang sama ng loob sa isang tao? Hindi mo mapatawad? Opo. Inner wounds are often the result of childhood trauma, abuse, verbal, physical, and sexual. Yung anak kong babae, actually hindi po siya yung bunso, second to the last, pero siya yung only girl. Siya pa lang ang walang asawa. Meron siyang dinideliverance. And, church leader. Doon na lang nagkabulgaran during deliverance. Na marami na pala siyang naging, talaga pa to, sexual partner. And then, during deliverance, nalaman na siya ay hindi niya mapigilan ang sarili niya. Merong strong urge na makipagtalik. Yung pala, nagkaroon siya ng open door kasi siya ay na-rape ng boyfriend ng ate niya. Oh my God. Wala kang nakakaalam. Nakukulit. Dumating sa point, nagugustuhan niya na. Nagpe-pray ng anak ko. Kasama ko din yung isang anak ko, si Pastor Gideon. Pagka tinignan niyo po yung Facebook na meron ako, anak na Pastor Gideon. Matangkad, guwapo. If you have seen the son, you have seen the father. So, naisisingit pa rin. Biglang may lumapit sa kanya. Sabi nung isang young people, Pastor, pwede niyo pag-pray din ako? Bakit? Kasi po nakita po may nagmamanifest sa kanya. Ay, ano ngayon? Huwag niyo na po ipagsasabi. Nagkaroon kami ng sexual relationship. Mga leaders sa church. Grabe ang deception ng diablo. That's right. Spirits enter through physical, sexual, emotional abuse, and wounds. Kaya kung merong mga nandito ngayon, may mga sama kayo ng loob, hindi nyo talaga mapatawad, marinig nyo lang ang pangalan, grabe, kumukulo na yung dugo. Wala na ako niyan. Release forgiveness. Not for their sake, for your sake. Amen? Last, dito na po ako, magtatapos, and then after this, magpe-pray po tayo, matatapos tayo mga 5 p.m. May mga katangian ang karga. Okay pa ba kayo? Gutom na po ba kayo? May mga katangian ang mga karga. Ibig sabihin, kung baga sa sakit, ito yung mga signs and symptoms. May karga ba ako? Sino sa iyo napapaisip ngayon? Parang yung sinasabi ni Bishop, parang sa akin lahat yun. Bingo ah. May karga kaya ako? Ito ang mga signs and symptoms ng karga.
Tanungin mo katabi mo, kapatid. Kapatid! Ako na ba? May handa talaga. Number 1, Ano yun? nakatangian ng karga. Nagtatago. Ang karga ay nagtatago. Nagtatago. Ano ibig sabihin? Ano yun? Hindi mo talaga malalaman basta. Mhm. Nakakamuflage. Naghahanap lang yan ng opportunity. Mm. Akala mo ayos ka, kaya lang biglang, may mga nabalitaan na mo kayo na bigla na lang nadapa, bigla na lang nahulog, bigla na lang nag-commit ng ganito kasi hindi naman talaga yung biglaan. May nakakarga, naghahanap lang ng opportunity. The devil, the enemy is like a roaring lion seeking someone to devour. At mas ramdam ng mga karga, mga demonic spirits na sila ay malakas pag nakakamuflage. Ang tawag dyan, undetected. Undetected. So ano ang signs and symptoms? Minsan hindi natin alam. Maliban na lang, during the time of deliverance, pag kumilos ang anointing doon nagmamanifest. Number 2, may mga karga naman na nagpaparamdam. Hindi, tapatan tayo dito. Sino dito naka-experience ka, wala namang tao? Pero feeling mo may kasama ka. Parang Yun? May kumalapit sa'yo. Walang ganyanan, ha? Number 3, nagpaparinig. Paparinig. Bakit tuwing ganitong oras may umiiyak na baby dito? O may tumatawag sa pangalan mo? May ganun ba? Hindi, sino? Sino yung may ganun? May ganun kayong experience? Umamin na. Kayo pa, merong ganun. Huwag yung isipin na, baka si Bishop isipin, may tiniling kami. Ang dami na po namin ganyang mga naranas. Tatawagin yung pangalan mo. Nagpaparinig. Minsan nakakarinig ka ng mga naglalakad. Wala na bang ibang tao. Number 4, nagpapakita. Ayan. Mas maganda yung nagpapakita. Sino dito nakakita ka na ng white lady? Hindi. Ako nakakita. Ako din. Ako din. O parang anino, Wala din. nakakita ng duwende, Meron. nakakita ng kapre, Ayun. maligno, nagpapakita. Sino dito nagpakita sa isa panaginip? Ang panaginip po, meron. Alam niyo ba na ang spirit realm, ang isang paraan nila to communicate with us is through dreams. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung sinasakal, sino sa inyo naka-experience ng sleep paralysis? Malaki ang chance may gumagambala sila. Sino dito? O ito, aminan. Naka-experience kayong makipagtalik sa panaginip. Wala. Bishop, si Richard Gomez yan. Akala mo. O, nare-rape, pinagsasamantalahan sa Sa panaginip. panaginip. Meron kaming dalagitang pinag-pray. Pinag-pray namin na dalagita. Tapos yun ang sinasabi niya, maraming pagkakataon daw, may napapanaginipan siyang nakikipagtalik siya. May mga pagkakayaw niya, pinipilit pa rin. Alam niyo ang pinag-pray ko? Actually, pinag-pray ko siya, pero may pinag-pray din siya ng kapatid ko. Ang nag-manifest ay albularyo. Okay. Tandaan niyo to, ha? Lahat ng albularyo ang kukulang. Yeah, alam nila. Alam nila. Nung bata siya, dinala siya sa albularyo. Nakursunadahan siya ng albularyo. Binibisita siya tuwing gabi. Kasi ini At kapag mataas ang mga ranking niyan, may mga pagkakataon, nararamdaman. Yung pagtatalik, hindi lang sa isip, nararamdaman ng Talagang feeling mo. katawan. Kaya nga minsan, pagka pinilit, pag magugulat pagtingin, may pasa ako.
Wala namang ibang tao doon. Sakot. May karga. Ah, Number 5, nag-uudyok. Ano yung nag-uudyo? Meron kaming pinag-pray, may lumapit sa akin, nagpunta ng church, kasi siya ay merong suicidal thoughts. Meron na siyang suicide attempts. During interview, I found out na siya ay bumukod na sa isang apartment. At yung sinundan niya na umuupa din doon, nag-attempt din ng suicide. Nung pinag-pray ko, meron siyang demonic spirit na yun ang nag-uudyok sa kanya na mag-suicide. Sino dito, may mga pagkakataon sa buhay mo, dahil sa sobrang dami ng mga problema, papakamatay na lang ako. Merong possible spirit na nag-uudyok. Number 6, nananakit. Naglalagay ng sakit, karamdaman. Tatandaan niyo po ito. Pakinggan niyo po ito mabuti. Ang mga sakit ay pwedeng may 3 source. Number 1, organic. Kasi may mga viruses, bacteria, chemicals, pollution, kaya nagkakasakit ang tao. Pangalawa, psychosomatic. Sobrang dami ng iniisip na mga negatibo, psychosomatic. Yes. Nagkukos din niya ng sakit. Pero may pangatlo, ito yung gusto nating i-rule out. Demonic. Oh my God. May mga demonic spirits na naglalagay ng sakit at karamdaman sa tao. Akala ay organic lang na cancer cell, yung pala, it's something demonic. But nevertheless, organic, psychosomatic, demonic, kayang pagalingin ng ating Diyos. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Number 7, nagbibilanggo. Kaya nga yung mga nahuhook sa mga bisyo, droga, alak, sigarilyo, sex, sugal. Meron akong pamangkin, 9 years old, nangungupit. Nangungupit. Hanggang sa huling pagkakataon, pinalo na. Huling pagkakataon, nung kinausap ng daddy niya, pastor, kapatid ko. Sabi ng bata, ayoko naman talaga po, ayoko naman. Naawa ako, sige, pray na tayo, pinag-pray. Pag-pray, may nag-manifest. Yun ang nag-uudyok sa kanya. Para magnakaw. Nabibilanggo. Paulit-ulit niyang ginagawa. Ang pinakahuli, number 8, nagwawasak. Nagwawasak ng tahanan, relationship, pamilya, church. Alam niyo, pag nagkaroon ng rebellion sa church, may nakapasok dyan. Gustong masakin Yes. ang church. Pero ang Panginoon, gustong linisin ang temple ng kanyang mga anak Amen. para makuspos niya ng Holy Spirit, another counselor. Amen. Amen? Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Yes. Tayo po lahat ay tumayo.